patugtog ng music. Oh, bilis naman nun. Oh, grabe, bilis naman nun. Lampas na 80 yun ah. Mahuli pa yun. Sama yun, bad yun, bad. Anyway, yun nga. Yan na yung itsura ng daan, guys. Ano naman sinasabi ko? Ano na? Nasa na ako? Yun nga, naglalaro nga ako mga GTA. Tapos, maglalaro lang ako, mag-game lang ako. Pag mga ano na, pag maglalaro lang ako, ano ba? Sige, ko. Maglalaro lang ako GTA para sumakay ng kotse or magpatugtog ng radyo sa sasakyan. Tapos mag-roam around Liberty City, ganyan. So, familiar na talaga ako sa driving. So, parang ang inaral ko na lang, yung first time kong mag-driving lesson, nung bata pa ako, ay yung kung ano lang yung pipindutin, halimbawa kung ano lang yung paglipat lang ng ng gears, pagtapak ng gas, ng brake, ng clutch, pagpalit ng ng gears nga. Yun na lang mga inaral ko. So parang easy na nga lang din talaga sa akin yung mga ganon. SLEX. Las Piñas, Ilabang, Zapote Road. Alam ba, SLEX. Dito tayo. Uy! Nagkamali, Ilabang, Zapote Road. Hindi na lang magkamali ng Mapapa-exit pa tayo ata. Anyways, ayun. Asaan na tayo? Nasaan na ba tayo? Alabang na ata to. Mag-aalabang na. So yun. Asa na ako? Ano na nga kinukwento ko? Ayun nga. So nung first kong mag-driving lesson, marunong na agad ako. Kasi tsaka nung panahon yun, medyo bata pa ako. Malakas pa loob ko. Ang gamit ko pang sasakyan nun, yung pinakaunang sasakyan namin, binili ng kuya na Kia Pride na white, basta luma na siyang model, parang 1998 model. Luma na siya, manual yun. Parang okay din yun. Okay din yung kotse yun. Kaso, madami na siyang sira. So, napagbenta na din. Yun nga, main reason kung bakit hindi ako nakapag-diretso ng pagpapalisensya noong una. Kasi nga, bago pa ako makapagpalisensya, nasira na yung sasakyan. So, ano pa i-drive ko? Ano pa i-drive ko? Kung wala na din namang sasakyan. So, hindi na ako natuloy magpalisensya. So, after nun, na-expired na yung students ko. Nitong last year, kumuha ulit ako ng panibagong students. And yun, nagtuloy-tuloy naman na. Kasi, yung lumang sasakyan ng kuya na rin, pinamana niya na sa akin. So, yun yung dinadala ko. Ano naman yun? Hyundai Getz. Maliit din yun. Tapos, manual din yun. So, yun yung dinadala-dala ko. Yung sa mga stories ko na pinapakita ko. Yun. Ito namang dala ko ngayon sa mga kuya to, yung bago nilang sasakyan. Kaya din ipinamana na ng kuya yung Hyundai Getz kasi bumili na sila ng Hyundai Stargazer. Sobrang ganda naman itong sasakyan na to, grabe. Ano naman to? Automatic siya. So parang easy lang siya i-drive. Para lang nag-e-bike actually. Hindi mo na siya kailangang intindihin. Ang pabilis naman itong mga to. Lampas na ng limit kayo o tamo. Makaka-accident itong mga to eh. O ito pa o. Bibilis eh. Anyway, 75 lang yung takbo ko. Guys, kailangan tayong mag-ingat. Tayo ay
Anyways, nasa ano na tayo ngayon? Nakababa na tayo ng expressway. SLEX na tayo. Sa ano na tayo? Kalalampas lang ng Alabak. Ano ba? Ano ba lugar na to? Magpapasok na ata tayo ng Laguna. Tama ba? Susana Heights, saan ba yun? Susana Heights MCX. Saan na ba tayo? So pwede na dito magmabilis ng konti kasi hindi na to expressway. Grabe naman, nakakatakot naman itong truck sa likod. Nakakatakot yung truck ko. Kinagmamadali. Laguna na tayo, Laguna na. So malapit na tayong magbatangas. Anyways, ano pa nga ikukwento ko? Ayun nga. Enjoy ako mag-drive talaga, guys. Lalo na pag gantong highway naman yung dinadaanan. Ay, napaka-easy sa akin. Walang problema. Pag diretso lang, pag gantong ano, ang bilis mo motor na to ah. Lakas mo. Cute. Sobrang na-enjoy ko mag-drive, lalo na pag diretso lang, pag mga daan ay expressway or SLEX. Kasi diretso lang eh. Although na-enjoy ko din namang mag-drive sa mga bukid-bukid. Kaso, pag manual gamit mo, mahirap pag mga paahon. Wala akong problema mag-drive ng manual or automatic. Kahit ano naman. Kaya ko namang i-drive parehas. Siyempre, madali lang pag manual kasi nakaupo ka lang, magagas ka lang. Isang beses mo lang i-change yung gear, drive lang. Pero, pag yung sa mga yung mga pangmalapitan lang, okay lang din naman yung uy, Velos. Ganun yung sasakyan ni Joanna. Ganun, Velos. Si Joanna yun. Laguna to. Pag nag-exit to ng Kalamba, si Joanna to. Nafe-feel ko. Laguna na to eh. Abangan natin. Feel ko si Joanna yun. Si Joanna. Kung ikaw man si Joanna. Anyways. Uy! Mag-exit ng Kalamba. Si Joanna yun. Nag-exit ng Kalamba eh. Si Joanna yun. Feeling ko si Joanna yun.
especially pag may kasama. Especially pag halimbawa sakay ko ang inay, or sakay ko ang tito ko, sakay ko ate ko, kuya ko. Maingat akong mag-drive, lalo kung may kasama. Pag ako, maingat din naman. Southwood City. Ano na to? Hindi ko alam to. Basta Southwoods City. SLEX pa din tayo, guys. Splash Island. Laguna na to, di ba? So, madadaanan natin ng ang tawag dito? Enchanted Kingdom. Diyan sa kabilang side. Ito, Splash Island. Yun lang naman. Ano pa bang idinadadak ko? Ngayon pala, diba hinatid ko kanina kasi hinatid ko sila, mga kuya, sa airport. Tapos ngayon pauwi na ako, mag-isa lang ako. Gusto sana ng tito ko sumama kasi hindi siya nakasama kasi nagbiyahe lang ako papuntang Lipa kanina. Ay, napakadami kong tinahak papunta lang sa bahay ng mga kuya. Kasi itong sasakyan pala daw, iuwi ko muna. So, 3 na yung sasakyan sa bahay. Sasakyan ko, sasakyan ng kuya, tsaka sasakyan ng papa. Oh my God! Nalubak ako, guys. Nalubak. I'm sorry. Okay lang ba kayo? Wiper. Parang bobo. Nalubak. Okay lang ba kayo? Pasensya na ha. Malubak kasi dito sa SLEX. Ang takbo natin, guys, ay 70 lang. So, napaka smooth lang na ating takbo. Hindi naman kasi tayo nagmamadali. So, yan yun ang yung mga mag-overtake. Kasi mga nagmamadali sila. So, okay lang na mag-overtake sila tayo. Chill lang tayo. Kasi hindi naman tayo nagmamadali. Actually, mabilis pa nga yung takbo natin kasi tamo, 20 minutes pa lang, 25 minutes pa lang nasa Laguna na tayo. Konting push na lang. Asa ano na tayo? Nasa Batangas na tayo. Mamaya nasa ano na tayo? Anong tawag dito? Nasa ano na tayo? Mamplasan. Alam niyo ba yung Mamplasan? For anyone na nagbabasa ng AU ni Sister Lucy. Ayan na, Mamplasan. Diyan, hindi ko maipakita ng ayos. Diyan tumatambay sila Sinclair tsaka si Josie sa Mamplasan, basta dun. Actually, hindi pala, dun pala kami sa kabila kumain kanina. Sayang, dahil pala dyan 80 yung takbo ko ngayon, guys. 80 70 na ba? Uy, gago, ano yun ah? Sorry. Meron kasing may lata sa kalsada po, tinaiwasan ko. Kung tumama yun din, durog yung ko. Kung tinaiwasan ko, kung hindi may gas-gas doon sa sasakyan. Ganda pa naman itong sasakyan na to, guys. Promise. Tapos alam nyo ba, yung may mga feature, since automatic kasi to, meron dito mga naka-indicate na yung parang may linya, may guhit kasi to sa yung pwede mo kasing pwede mong bitawang ganyan yung manubela, tapos kusa siyang lumiliko, pero dapat hands on the wheels pa rin na hands on the wheels, go round. Anyway, hindi, ang ibig ko sabihin, yung di ba sa kalsada may guhit na ganyan. Ngayon, meron tong parang sensor na sinusundan niya yung guhit. Parang may indicator sa gilid. Tapos, ito, meron ditong option na parang
may sensor din to. Halimbawa, magle-left ka, tapos meron palang sasakyan dito sa gilid mo, tutunog yan, tut, 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 tut. Ibig sabihin nun, parang huwag ka munang kasi may sasakyan sa gilid, sa left or right. Maganda to. Overtake lang tayo dito sa truck. Bagal kasi. Nasa ano na tayo, takbo natin nasa 89, 90. Magmamabagal tayo after
bawal yun. Dapat focus lang kayo sa ano. Focus lang sa goal. Focus sa goal. Focus sa driving pag magdadrive. Bawal gumamit ng phone. Ako naman, kaya lang naman ako napapaano kasi madali lang naman yan. Madali lang naman yan kasi magnetic lang naman. Pinanon ko lang. Anyway, nasa ano na tayo guys? Nasa ano na to? Batangas na ata to. Lapit na tayo ng Batangas. Mayapa. Saan yung Mayapa? Hindi, malayo pa pala. San, ano nga? SM. Laguna pa din ata to, pero yung parang padulo na. Ano na to? Magbabatangas na. Pagkalampas ng bundok na to, Batangas na. Kalimutan ko muna eh. Canlubang exit. Canlubang exit to. So, Mayapa, Canlubang. Mayapa exit. Laguna pa din. Pero, ang haba pala ng Laguna. Kala ko mabilis na ang biyahe natin. 40 minutes na, Laguna pa din. After ng bundok na to, hindi ko, nakalimutan ko kung anong bundok to eh. Alam ko to eh. Ano na, Batangas na. Di na ako magmapa kasi alam ko naman na pag exit lang ng exit ng ano nga yun? Tambo exit. Yun. Alam ko naman na yung biyahe. Yung papunta lang doon, yung hindi ko masyadong gamay. Although, kahit walang mapa, pag pupunta doon, kaya ko na din. Kasi, napakadali lang ng biyahe guys. Pag galing kayong Lipa, Batangas, tapos halimbawa pupunta kayong airport, diretsuhan lang. Pagkapasok nyo ng Star Toll from Lipa, any pasok ka ng ng Tambo or Banay or yung isa pa gusto kong magsalita ng masasamang words. Meron kasing sasakyan na lumipad ng linya, wala man lang ka-signal. Pagka ganun guys, ingat kayo. Ingat lang ilang. Anyways, ano nga sinasabi ko? Pag galing kayong Lipa, tapos punta kayong Naiya, napakadali lang kasi from Star Toll, pasok kayo ng magkadugtong na yun, Star Toll, pasok kayo ng di Kalamba. Diyan ang exit ni Joanna. Feeling. Anyway, yun nga. Star Toll, tapos SLEX, tapos pasok kayo ng expressway, tapos exit kayo ng Naiya, Terminal 3 and 4. Ayun na. Nandun na kayo. Tapos babaling lang kayo, tapos papasok lang ulit kayo ng expressway. Tapos yung expressway kadugtong nun ulit yung
magbabiyahe kayo. Nakalimutan ko anong lugar to. Taga dito yung kaklase ko eh. Taga dito yung kaklase ko. Nakalimutan ko lang kung anong, pag tinignan natin kung anong na. Santo Tomas! Ah! Santo Tomas! Kanina ko pang iniisip kung ano. Santo Tomas. Na dati, yung ano dyan, yung billboard na paikot, yung ano, dati Chicken Joy yun, ngayon Mega Sardines na. Santo Tomas, nasa Santo Tomas na tayo, Batangas na tayo guys! After 46 minutes. Wow! Ano, Sunkiss. Sunkiss. Pag-exit natin ng Lipa, guys, pag-exit natin ng Lipa, tatabi muna tayo kasi check natin kung may chat sa akin. Kasi punta akong San Jose. May bus sa likod kilid ko. Nikakabahan ako. Actually, hindi naman talaga ako kinakabahan pag may mga sasakyan sa mga paligid ko. Okay lang naman. Ayoko lang yung excuse po pulsina sa labas. Or ayoko lang ng pag sobrang lapit. Kasi turo sa akin ng kuya ko, pag nasa sa mga express, dapat yung layo mo from yung nasa unahan malayo. Kasi halimbawa preno yung nasa harap mo para magkaroon ka ng parang reaction time para makapagpreno din on your own nang hindi nabubundol yung nasa harap mo. So naiilang ako pag yung mga nasa likod ko masyadong malalapit sa likod ko sa akin. Kasi what if pumreno ako, parang yung need ko talagang pumreno tapos hindi nakapreno yung mga nasa likod ko, eh di nagkabububuhan kami. So ganun, kayo pag magdadrive kayo, make sure yung distance nyo sa tinuro yun eh sa driving lesson. Actually, di ba nag-driving lesson ulit ako. Tinuro doon, meron ng theoretical, parang yung bagong curriculum ng driving school, theoretical, tapos yung practical. So nag-theoretical muna. Pag hindi ka nakapasa ng theoretical, hindi ka magpo-proceed sa practical. So napasa ko naman yung theoretical ko kasi madali lang naman yun. Ang mahirap yung i-practice mo kung ano yung inaral mo. At yun yung karamihan na nafe-fail ng mga driver after nila makakuha ng lisensya. Mga usbaw na driver. Yung mga ano eh. Yun nga yung sabi ng tatay ni Ayu. Sabi ng tatay ni Ayu. Ni Ayu, kung kilala niyo si Ayu, yung K-pop. Si Ayu kasi, meron ako napanood na isang episode niya. Before nung nanonood pa ako ng mga K-pop contents, pinafollow ko si Ayu. Tapos, sabi ni Ayu, para kasi may parang may concert event si Ayu. Ngayon, ang nag-drive sa kanya papunta ng event, yung tatay niya. Tapos sabi ng tatay ni Ayu, sabi ni Ayu, gusto niya daw matutong mag-drive. Bro! Sobrang lapit ng bus. Ngayon sabi ng tatay ni Ayu, Tanawan na tayo guys, Tanawan City. Nasa takbo ko, nasa 70. Tapos after 50 minutes from Naiya, nasa ano na tayo, Tanawan na tayo. Anyways, ano yung kinukwento ko? Sabi nung ni Ayu, di ba gusto niya daw matutong mag-drive? Sabi nung tatay ni Ayu, parang hindi naman siya dinecline na parang wag na. Pero sabi nung tatay ni Ayu, if ever na gusto na magde-drive daw siya, kailangan niya daw mag-ingat. Kasi para daw maiwasan na siya ay maging moving disaster. Kasi once na ikaw ay parang wala sa wisyo, wala sa pag-iisip mo, hindi clear yung mind mo, ikaw daw ay magiging isang moving disaster. So yun daw ang iiwasan ng mga nagdadrive.
kasi 'di ba Russellville, wala namang masyadong tinuro doon, parang practical agad, driving agad, yun lang yung tinuro sa akin, kaya siguro mura lang. Ito namang sa Team Aces, doon nagturo ng theoretical, mga tips and tricks, ganyan, bago pa yung mismo practical na driving mismo. Dun sa theoretical, yung nagtuturo sa amin, para siyang professor talaga siya sa PSU ata, ganyan. Tapos, ang pinaka-piling-piling niya sa amin, para daw hindi kami magmadali sa kalsada. Kasi pinaka-ayaw niya daw yung nag-overspeeding. Yung mga nagmamadali. Kasi, yun yung mga malilimit magka-accident, yung mga mabibilis magpatakbo. Para daw kayo hindi magmadali sa kalsada, umalis kayo sa inyo ng maaga para hindi kayo malate. Yun. So para relax lang yung driving nyo, if ever na meron kayong mga lakad, umalis kayo na sa inyo ng maaga. Give allowance. Ika nga, basta give allowance. May pinigay pa siyang example, halimbawa punta daw kayo ng school, Batangas City, ganyan. Kung taga Bawal ka daw, umalis ka 1 hour before, talagang makakarating ka ng matiwasa. Hindi mo kailangan magmadali, hindi mo kailangan magpatakbo mabilis, mga ganun. Yun yung inaano ko, yun yung pinapractice ko. Kaya kung mag-drive ako, chill lang, hindi tayo dapat magmadali, chill lang, hindi tayo nagmamadali, wala tayong hinahabol na oras. So kung may mag-overtake man sa akin, mag-overtake kayo ng mag-overtake, okay lang. Kaya ganun, kaya tiwasa yung driving nyo. Yun lang. Nasa na tayo? Malvar. Magma-Malvar exit na dyan. Ang exit natin ay Lipa. Tapos sa Lipa ko na-end yung aking yapping session kasi malapit na lang naman yung yung sa amin. Actually 1 hour drive pa. Actually yun nga medyo out of 54 minutes from Naiya hanggang dito sa may Malvar, Batangas na 50 minutes ha. Samantalang yung sa amin from Lipa sa bahay namin 1 hour pag drive. Pag naman biyahe ka 1.5, ganun katagal, ganun ka-traffic sa Lipa. Grabe. Tas nung isang araw, kailan ba yun? Nung Friday pumunta ako sa mga kuya, gamit ko yung isang sasakyan, yung red. Yung sasakyan na gamit ko, manual yun, di ba? Punta kami doon, out ko kasi for 4 PM. Pumunta kami doon sa bahay ng mga kuya. 4:30 umalis kami sa bahay. Nakarating kami sa may bahay ng mga kuya ko. Medyo maluwag pa noon kasi medyo maaga pa. 5:30. Tapos nagstay kami doon ng mga 1 hour. Umalis kami 6:30. Yung bahay ng mga kuya ko sa may parang pulong, basta something like that. Parang katapat ng SM. Kabilang side ng SM, kabilang kalsada ng SM. Ngayon, 6:30 kami umalis sa mga kuya, diba? After 1 hour, 7:30, kalalampas lang namin ng Tambo exit. Nasa Lipa pa din kami. After 1 hour, nasa Lipa pa din kami. Grabe, traffic. Sobrang traffic sa Lipa. It's not Lipa. Uy, ano nangyari dun? Nasiraan sila, kawawan. It's not Lipa if it's not traffic. Grabe traffic sa Lipa. Kundangan lang na hindi na taga dun ang mga kuya. Okay lang naman. Yun naman ay
kotse, ayaw pang umovertake. Kung umovertake ka, mas madali akong maka-overtake. Kasi dalawa tayo. Okay lang. Chill. Smile. Hindi naman ako lipat ng lane kasi ang dami yung bibilis, oh.
mag-signal ka naman, bro. Walang signal. Nakakainit ng ulo. Buti na lang walang kasunog. Petron. Tayo sa Petron. Masarap talaga i-drive nito, guys. Promise. Pag yumaman ako, bibili din ako ng ganitong kotse. Wala akong pambili. Okay na ako sa mana nang umana ako sa kuya ko sa sasakyan eh. Ganda din naman yung Gets. Gusto ko din yung Gets. Kaso wala pang ano yun eh. Kaso pa rehistro nun, hindi kayo pwede ilayo. Hanggang ano lang yun, hanggang Batangas yun eh. Nakakati na yung sakong ko. Gusto ko nang kamutin yung sakong. Ngalay na ako actually. Pwede ko naman pindutin tong ano, yung option na self-driving. Kaso, para na akong nagkabilang sa bahay. Then, malapit na tayo mag-exit. Saan na tayo? Lasal, Lipa. Medriatics. San Sebastian, Canita. Ito na, next exit na yung Lipa. So, dito na tayo. Lipa City. Lipa Exit. Dito na tayo. Batangas City. Dito na tayo. Lipa na guys. Batangas na after 1 hour ng biyahe. Bagal naman itong Civic na nasa harapan ko. Malayo pa pala. Ito na. Yan. Dito pa lang. Yay! Tapos diretso banay-banay na tayong exit natin. Di pa na guys. Akalain nyo yun? Nakayahan kong mag-drive mag-isa. Kaya ko naman talaga mag-drive mag-isa. Nung nakaraan kasi kasama ako ng inay maghatid. Kasama ko mga inay maghatid sa mga kuya. Sa ano sila sila nagpunta. Sa ano, sa toll gate na tayo. Toll. Ang ating toll ay 366. Nice. Ayun guys, dito na lang tayo nagtatapos kasi tayo nasa Lipa na. Lipa na. Pag nasa may banay-banay na, ano tayo? Grabe naman ang kalsada dito. Sunod tayo sa mga to. Go, 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 go. Go, 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 go. Daan na kaya si Giselle? Kasi si Giselle sa ano lang eh. Diyan lang sa ano. Dito lang sa ano. Sa TC. Sa ano nga to? Lipa Town Center. Gagabihin lang ako. Yung guys, nasa Lipa na ako. Nasa Lipa na tayo guys. You know, para sa mga hindi nakakakita, Lipa na. Para tayo. Teka lang.
Sinahan mo pa ito kung may tumatawid pa. Diyan si Giselle, 80 sa LT. Basta lipataw ng sweater. 80 kasi 80 nasasabi ko sa ano. LTC. Anyways. Lipaw Town Center yun. Virginia. Uwi na tayo. Ano bang oras na? 5 PM? Wala pang traffic. Later pa yung traffic build up dito sa Lipa. Diyos ko. Ay, hindi. Something eh. Oo, mamaya pa. Pag-uwian, mga alas 6 to 7, traffic na dyan. Tututut. Tatabi muna tayo pag nasa may banay na. Kasi check natin kung may chat na yun. Ang galing ko! Nakapag-drive ako ng walang mapa. Usually kasi na-drive ako, kailangan ko ng mapa. Kasi ako yung siligaw. Hindi ko alam. Pero akalain from ano, wala tayong ano. Wow, nakakapag ano na ako, overtake na ako. Ano ko na to eh, 40 ko na tong Lipa eh. Alam ko na tong mga ano dito eh, galaw ng trapiko dito sa Lipa. Layo na yung kasunod natin. So dito kailangan natin magbumagal kasi ito ay tawiran. Alright. Yun lang ang kailangan dito. Kailangan mo pag nasa sa ano ka na, gantong city, kailangan mo lang mag check ng ano, mga tawid, mga intersection, kasi napakadami. Minsan hindi kahit yung mga ano, tumatawid sila ng ano, ng kahit wala sa tawiran, kakatakot. Pati yung mga motor, dahil yung mga magpapalit ng lane na walang signal, takaw aksidente. Yun lang. Nasa ano na ako, Banay. Malapit ng Baan. Saan ba to?